tagpo, sa harapan ng templo ng apoy. Hawak ang kanyang espada, nakatayo si Aden sa mismong pasukan ng templo ng apoy. Si Joseph, puno pa rin ng pag-aalala at pagtangis para sa kanyang anak. Naroon din si Hakan, at sa kanyang puso, tagumpay lamang ang kanyang nadarama. Isang dayuhan sa Aden, naglakas loob na pumasok sa templo at patayin ang banal na babae, isang kwentong perpekto. Tila nagbibigay daan ito para sa kanya, upang maging bagong mataas na pari ng templo ng apoy. Sa sandaling iyon, dumating si Pari Bali kasama ang isang pangkat ng mga paring nakasuot ng baluti, at inutusan ang lahat na huminto. Galit na tinanong ni Hakan si Bali, anong ginagawa mo? Nagsisimula pa lamang ang ritual ng paggising ng banal na babae. Sumigaw si Pari Bali, mayroong taksil sa mga pari ng templo ng apoy na nakikipagsabwatan sa konseho ng mga itim na salamangkero. Kaya naman ako, si Bali, ang tagahukom ng mga eretiko, ay narito upang puksain ito. Alam kong hindi ito ang tamang oras, ngunit di. Nagulat si Hakan. Paano nila nalaman? Si Joseph at ang iba pang mga pari ay nabigla rin. Isang itim na salamangkero sa kanilang kalagitnaan. Galit na sumigaw si Hakan, sinasabing si Bali ay nagsasalita ng kasinungalingan, at nilalapastangan ang isa sa 500 kapatid ng templo ng apoy. Sinabi niya na gumagamit si Bali ng pangalan ng dakilang pari Gildeo upang takutin sila. Ngunit sa sandaling iyon, lumitaw si dakilang pari Gildeo na hindi alam kung paano. Ipinahayag niya na ang lahat ng ito ay ayon sa kanyang utos. Nang makita ni Hakan si Gildeo, natakot siya. Ang iba pang mga pari, nang makita nilang bumuti ang kalagayan ni dakilang pari Gildeo, ay labis na nagulat at masaya. Hindi pa rin makapaniwala si Hakan. Paano napawi ni Gildeo ang sumpa na inilagay niya sa kanya sa loob ng maraming taon? Maliban sa banal na babae, sino ang may kakayahang gawin iyon? Mayroon bang taksil sa konseho? Sumimangot si Gildeo at pinaalalahanan si Hakan, tapos na ang lahat. Nagulat ang mga nakasaksi sa kanyang mga salita. Nainsulto si Hakan. 10 dekada niyang pinaghandaan ang sandaling ito, at mabibigo lamang siya. Ngunit mabilis siyang nakabawi. Nagkunwari siyang labis na nag-aalala para sa kaligtasan ng dakilang pari, at ibinunton ang lahat ng sisi kay Aden, sinasabing si Aden ang itim na salamangkero, at gusto pa nitong patayin ang banal na babae. Sinabi niya na kailangan lamang nilang pumasok sa loob upang malaman ang katotohanan. Sa sandaling iyon, lumabas si Aden mula sa banal na templo. Nang makita siya ni Hakan, para siyang nakahawak ng dayami at sumigaw, tinatanong si Aden kung ano ang ginawa nito sa banal na babae. Ngumiti si Aden at sinabing matagumpay na isinagawa ni Alice ang ritual. Sa loob ng isang araw, 2 beses nang nasampal si Hakan. Paano nagawang sirain ni Aden ang hipnotikong sumpa? Flashback, gabi bago ang labanan laban sa 2 demonyo. Nakatanaw si Aden sa labas ng pinto nang makita niya si Florence na gumagamit ng anyo ng isang kwago upang subaybayan siya. Tinawag niya si Florence upang kausapin siya. Lumipad si Florence sa silid at tinanong si Aden kung ano ang binabalak nito. Gamit ang dahilan na mayroon silang isang karaniwang kaaway, walang muwang nangumiti si Aden at sinabing kailangan niya ang tulong nito para sa isang bagay, upang pahiramin siya nito ng isang bagay. Nang marinig ni Florence na gusto nitong hiramin ang kagamitan nito para pigilan ang mahika, hindi niya maintindihan. Hindi kaya balak ni Aden na makipaglaban sa konseho ng kaguluhan? Umiling si Aden. Gusto niyang gamitin ito upang pigilan ang sumpa kay dakilang pari Gildeo. Ang sumpa na iyon ang nagpahirap sa kanya, ngunit nananatili pa rin ang kanyang malay. Napagtanto na niya ng matagal na panahon na nagtaksil si Hakan sa templo. Gusto ni Aden na gisingin si dakilang pari Gildeo upang hulihin ang mga taksil. Natuwa si Florence nang marinig iyon at ibinigay kay Aden ang singsing na lumalaban sa itim na mahika na ginawa niya mismo. Ngunit pinaalalahanan din nito si Aden na mag-ingat dahil nahugasan na ng konseho ng kaguluhan ang utak ng karamihan sa mga tao sa templo ng apoy na maaaring kabilang pa siya. Nang marinig iyon ni Aden, sinabi nito na hindi ito dapat matakot dahil mayroon itong mas nakakatakot na sumpa sa loob niya. Nakaramdam ng bahagyang pagkabahala ang Panginoon ng kadiliman nang marinig iyon. Bumalik sa kasalukuyan. Nanginginig sa galit si Hakan nang makita niyang bumagsak ang kanyang buong plano.
Pinaalalahanan siya ni Ildeo na sumuko na, at dahil matagal na silang magkapatid, hindi niya ito papahirapan. Parang nawalan ng katinuan si Hakan at ibinuhos ang lahat ng kanyang sama ng loob kay Ildeo. Sinabi ni Hakan na hindi niya maintindihan kung ano ang pakiramdam na hindi mapili ng banal na apoy. Lahat ng ginawa niya ay para lamang sa kanyang habambuhay na layunin. Anong mali roon? Para siyang nawalan ng katinuan at pinalakas ang itim na mahika, sumisigaw na gusto niya ang tulong ng 500 kapatid niya. Gusto ni Pari Bali na utusan ng dakilang pari na agad nang patayin ang taong ito. Ngunit ngumiti nang may pagtatagumpay si Hakan. Gumamit siya ng isang uri ng kapangyarihan at agad ding ginawa ng iba pang mga pari sa karamihan ang parehong bagay. Kaya naman may isa pang grupo ng mga taksil sa templo ng apoy. Sumigaw ang pangkat ng mga paring sundalo, nananawagan sa lahat na tumayo at talunin ang mga itim na salamangkero, ngunit sa ilang sandali, mabilis silang nahawaan ng hugas utak na sumpa at nilabanan ang kanilang mga kasamahan. Hindi makapaniwala si Pari Bali at itinaas ang kanyang sandata. Gustong patayin silang lahat, ngunit sa sandaling iyon, sinabi ni dakilang Pari Ildeo kay Bali na huminto. Galit siyang tumingin kay Hakan at tinanong kung ano pa ang gusto nito. Umiti si Hakan at sinabing gusto niyang makita silang lahat na nagpapatayan. Nagbanta siya na kung sasaktan nila siya, pipilitin niya ang lahat ng mga paring ito na magpakamatay. Sa gitna ng masikip na sitwasyon, biglang nagtanong si Aden kay Hakan, mga 15, tama? Hindi pa rin maintindihan ni Hakan, agad na naglabas ng espada si Aden, gustong patayin muna ang lahat ng taksil. Sumigaw si Hakan, inuulit ang kanyang banta kanina, ngunit mumiti lamang si Aden, sinasabing sigurado siyang natatakot siya. Kung gusto niya, patayin niya na lang silang lahat. Gusto pa ring manakot ni Hakan, ngunit lalong nasiyahan si Aden. Tutal, gusto lamang niyang bugbugin ang bastos na si Hakan. Nang makita ni Hakan na alam ni Aden na miyembro siya ng Konseho ng Kaguluhan, nanginginig siyang napagtanto na simula pa lamang, pinupuntirya na siya ni Aden. Para protektahan ang kanyang sarili, inutusan ni Hakan ang kanyang mga papet na patayin si Aden. Nagtanong ang Panginoon ng Impyerno, talaga bang papatayin mo silang lahat? Umiti si Aden at sinabing hindi, dahil ang Konseho ng Kaguluhan ay naglagay ng sumpa sa maraming tao, dahil hindi sapat ang isa. Kaya, sa sandaling matanggal ang sumpa sa ilan, kusang malulutas ang iba. Mabilis na kinuha ni Aden ang 2 bote ng usok mula sa kanyang katawan at ibinato sa mga tao sa ibaba. Agad na binalot ng kulay abong usok ang paligid na tinatakpan ang paningin ng lahat. Sinamantala ni Aden ang pagkakataong ito para ikaway ang kanyang espada ng tuloy-tuloy. Natakot si Hakan na pagtantong ang bilang ng mga itim na salamangkero ay patuloy na nababawasan. Nainsulto si Hakan. 15 taon siyang naghintay para sa araw na ito, kaya marahil isang huling paraan na lang ang natitira. Sa kabilang panig, isa-isa nang pinatay ni Aden ang mga itim na salamangkero. Dahil sa kaluluwa ng Panginoon ng Impyerno, umaasa siya sa madilim na enerhiya upang patayin ang mga taksil. Ngunit sa sandaling iyon, ang bilang ng mga itim na salamangkero ay unti-unting nababawasan, halos nawawala. Akala ni Aden ay sumali rin si Bali sa labanan, ngunit tinanggihan ito ng Panginoon ng Impyerno. Ang madilim na enerhiya ay hindi nababawasan, ngunit nagtitipon sa isang lugar. Para nang nawalan ng katinuan si Hakan, kinukuha ang buhay ng ilan sa kanyang mga itim na salamangkero, sumisigaw na ibibigay niya ang lahat ng mga buhay na ito upang ipatawag ang aristokrata ng Impyerno. Hindi maiwasang magulat si Aden, Bali, at ang iba pang mga pari sa tagpong ito. Nanginginig na tumingala si Ildeo, nararamdaman na ang katapusan ng mundo ay dumating na. Ang buong templo ng apoy ay para nang nababalot sa madilim na enerhiya. Sa ibaba, ang ilang mga taong nahugasan ang utak ay mabilis na bumalik sa normal. Hindi pa man nagagalak ang mga pari, sumigaw na si Pari Bali, pinaalalahanan ang 500 kapatid na magtipon at maghanda para sa karagdagang labanan. Ang tunay na labanan ay nagsisimula pa lamang. 15 taong nabuhay si Bali sa mundo, hindi pa siya nakakita ng ganito kasamang enerhiya. Mula sa kalangitan, may bumaba mula doon. Mabilis na hinugot ni Aden ang kanyang espada at tumakbo papunta kay Bali at Ildeo. Sinabi niya kay Pari Bali na ilikas ang lahat sa isang ligtas na lugar, lumayo hanggat maaari sa templo ng apoy. Mula sa usok, lumabas ang isang halimaw na may mga pakpak at sungay. Dahan-dahan itong dinama ang lasa ng mundo.
Hindi makapaniwala si Aden na naglakas loob si Hakan na magpatawag ng isang demonyo rito. Hindi rin inaasahan ng Panginoon ng impyerno na makikita niya ulit ang taong ito rito. Nang makita ni Hakan na nagtagumpay ang kanyang plano, nakangiting lumapit siya para tanggapin ang kanyang mga pagsisikap. Gusto niyang utusan ang demonyong ito na patayin ang lahat, ngunit sino ang mag-aakala na ang papatayin ay siya mismo? Sa isang simpleng pagturo, madaling pinutol ng demonyo ang ulo ni Hakan. Ngumiti ito, sinasabing ang kaluluwa ni Hakan ay masyadong marumi para maging masarap na panghimagas. Sumimangot si Aden. Si Talos, ang demonyong nagdala ng pagkawasak sa mundo sa nakaraang buhay, ay isang napakatalinong mataas na ranggong demonyo. Kahit ang mga master ng espada ay nahihirapang patayin ang isang ito. Sa nakaraang buhay, nagawang talunin ni Aden ang isang ito sa isang galaw, ngunit sa buhay na ito, imposible iyon. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Aden na lahat ng tao sa paligid niya ay nawalan ng malay. Sinabi ng Panginoon ng impyerno na si Talos ay may espesyal na galaw, ang Ki-Illusion Mist. Ang mga humihinga nito ay makukulong sa bangungot at masisipsip ang kanilang lakas. Salamat dito kaya nakakatayo pa rin si Aden. Sumimangot si Aden, ganoon kalakas ang kapangyarihan, sino nga ba talaga ang demonyong ito? Sa sandaling iyon sinabi ng Panginoon ng impyerno na si Mephisto iyon, ang demonyo ng panlilinlang at pandaraya. Sa nakaraang buhay, naglakas loob ang demonyong iyon na dayain ang Panginoon ng impyerno, kahit na sa huli, nakolekta pa rin ito ang kaluluwa ng isang ito. Habang nag-iisip pa si Aden, nakaharap na siya kay Mephisto, na nagsabing si Aden ay isang kawili-wiling mortal na nagawang gumalaw sa loob ng kanyang ulap. Tiyak na napakasarap ng kanyang kaluluwa. Pumagit na ang Panginoon ng impyerno, sinasabing hindi pa ganap ang kapangyarihan ni Mephisto dahil hindi matatag ang seremonya ng pagpapatawag ni Hakan. Nang marinig iyon ni Aden, nagkaroon siya ng kaunting pag-asa na kaya niyang harapin si Mephisto. Ngumiti si Aden na parabang nakaharap siya sa isang masarap na almusal. Nang udyok na ngumiti si Aden, Mephisto, masyado kang madaldal. Nagulat si Mephisto nang malaman ni Aden ang kanyang pangalan. Itinaas ni Aden ang kanyang espada at patuloy na ng udyok, sinasabing si Mephisto ay isang aso lamang ng Panginoon ng impyerno. Nagalit si Mephisto nang marinig iyon, gustong patayin si Aden at gusto niyang maranasan ni Aden ang parehong masakit na damdamin na naranasan niya noong mga nakaraang taon. Nang marinig iyon ni Aden, tinanong niya ang Panginoon ng impyerno kung ano ang nangyayari. Bahagyang napahiya ang Panginoon ng impyerno nang maalala nito na dati nitong ginagamit si Mephisto upang magsagawa ng ilang eksperimento sa kaluluwa ng demonyo. Ang uri ng pagpapanatili ng kamalayan, pagkatapos ay sinusuri ang kaluluwa sa daan-daang piraso, at pagkatapos ay pinagsasama-sama muli. Nang marinig iyon ni Aden, sinabi niyang baliw talaga. Naalala ni Aden na maraming tao pa rin doon, naghahanda pang umalis sa lokasyon ng labanan, nang lumapit si Mephisto para umatake. Nagawang harangan ni Aden ang isang atake, ngunit pinalayo pa rin siya ng demonyo. Nanginginig sa sakit si Aden. Hindi niya kayang gamitin ang kalasag ni Benson. Marahil ang huling paraan na lamang ang natitira. Naalala ni Aden ang maraming magagandang tableta na ibinigay ni Hakan, kaya na-upgrade ang lahat ng galaw ni Aden, kabilang ang galaw na iyon. Agad na itinaas ni Aden ang kanyang espada, isang pinagmula ng madilim na kapangyarihan, na hindi alam kung saan nagmumula, dahan-dahang nagtitipon sa kanyang espada. Nang itaas ni Aden ang kanyang espada, ang kasanayang pangkaraniwan ni Beelzebub ay napabuti. Kaya na niyang palayain ang mga kaluluwang nakain na, sa pamamagitan ng paggawa sa kanila na maging mga multo, at ang galaw na ayaw gamitin ni Aden, ngunit kailangan pa ring gamitin, ay ang servitude of the Uriel. Nagulat si Mephisto, dahil ang itim na salamangkero lamang ang kayang gumamit ng galaw na ito. Ngunit ang katotohanan ay katotohanan pa rin. Pinatawag ni Aden ang multo ng nakaraang mataas na ranggong kwago, gustong gamitin ito para suluhin si Mephisto. Mas lalong nagalit si Mephisto sa hamon at sumugod para umatake. Sa gilid ng labanan, lumakad si Alice papunta sa isang parang napuno ng ginintuang sikat ng araw. Lumitaw rin ang banal na apoy, gusto nang matulog, kaya tinawag niya si Alice, kumuha ng banal na kapangyarihan at umuwi na. Umiti si Alice nang makita ang taong ito, ginagawa ang eksaktong sinabi sa kanya ni Aden, sinasabi sa Diyos sa kanyang harapan na gusto niyang mabawi ang parehong kapital at interes, para sa mga paghihirap na dinanas niya dati.
Nang marinig ng banal na apoy ang mga salitang ito, hindi nito maiwasang bumuntong hininga, isa nga itong matapang na bata. Ngunit hindi nito tinanggihan ang bagay na ito, sinasabing babayaran nito si Elise para sa buhay na ito at sa nakaraang buhay. Gumamit ng kaunting kapangyarihan ang banal na apoy, at pagkatapos ay mabilis na umalis, bago umalis ay hindi nito nakalimutang batiin si Alice na magkakaroon siya ng maliwanag na buhay sa hinaharap. Sa labas, si Mephisto at ang multo ng kwago ay naglalabanan ng husto. Patuloy na gumagamit ang kwago ng mahika ng apoy, umaatake pasulong. Likas na patuloy na tinatakasan ni Mephisto ang mga atake na ito. Sinamantala ni Aden ang pagkaabala ng demonyong ito, at agad na sumugod para umatake at matagumpay na pinutol ang isang pakpak at isang braso nito. Napupuot na tumingin si Mephisto kay Aden, gustong patayin siya. Pinayuhan pa ni Aden si Mephisto ng may sinseridad, bakit hindi mo subukang magtanong sa Panginoon ng impyerno para sa bagong pakpak? Baka makakuha ka pa ng pakpak ng anghel. Sinamantala ni Macho ang pagkakataong ito para itutok ang isang fire spell patungo kay Mephisto. Isang napakalaking apoy ang paparating. Akala ni Aden ay napatay na si Mephisto, pero sa kasamaang palad, walang nangyari. Ligtas at walang galo si Mephisto mula sa apoy. Kahit ang kanyang pakpak at kamay ay naibalik na. Nagulat si Aden sa tagpong ito. Ipinaliwanag ng Panginoon ng impyerno na ang dahilan kung bakit naging mataas na ranggong demonyo ang isang ito ay dahil sa isang espesyal na kakayahan, ang makabawi sa bilis ng kidlat. Bukod pa rito, hindi rin ito natatakot sa apoy. Nang marinig iyon ni Aden, nagulat siya. Hindi ba't takot na takot si Mephisto sa apoy? Pabirong ipinaliwanag ng Panginoon ng impyerno na dahil dati nitong ginagamit si Mephisto para sa mga eksperimento para dagdagan ang kakayahan nitong labanan ang apoy. Dinadala pa nga nito ang demonyo sa pinakamainit na impyernong apoy. Kaya sa totoo lang, hindi na basta-basta mamamatay si Mephisto dahil sa apoy. Pagkatapos marinig iyon, hindi na nakapagsalita si Aden. Sa kabilang panig, ganap nang nakabawi si Mephisto. Sinabi ng Panginoon ng impyerno kay Aden na gamitin na ang lahat ng mapanganib na galaw na mayroon siya. Nararamdaman ni Aden na napakababa ng kanyang pagkakataong talunin ang isang ito, pero hindi niya pwedeng hayaang mamatay ang lahat. Kaya nang sumugod si Mephisto, kinailangan lang ni Aden na itutok ang lahat ng kanyang ki sa espada para lumaban. At ang resulta ay totoo nga. Ligtas pa rin si Mephisto habang nakahandusay si Aden sa harap. Naisip ni Aden sa kanyang sarili, ito na ba ang huling wakas ng kanyang pangalawang buhay? Para bang sa sandali bago ang kamatayan, ang mga taong pinakanapupuotan niya, at ang mga taong pinakamamahal niya, ay nagpapakita isa-isa. Pero sa sandali na parang malapit na talaga siyang mamatay, nagsalita ulit ang Panginoon ng impyerno, talagang mayabang at ignorante. Sa sandaling iyon, tumunog ang abiso ng sistem na nagpapahayag na nagising na ang kapangyarihan ng Panginoon ng impyerno. Agad na nakaramdam si Mephisto ng pinagmumulan ng enerhiya na parehong kakilakilabot at pamilyar na nagmumula kay Aden, na nagdulot sa kanya na manginig at umatras, hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Tumayo si Aden at sa simpleng pagsabi ng dalawang salitang, "Lumuhod ka," madaling napaluhod si Mephisto. Nanginginig si Mephisto mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, ipinapahayag ang kanyang pagkakamali sa hindi pagkilala sa kanyang Panginoon, at labis na nasisiyahan na makita ang Panginoon ng impyerno. Ang otoridad ng Panginoon ng impyerno ay isang kapangyarihan na lubhang pamilyar at likas sa Panginoon ng impyerno, ang ganap na tuntunin na ibinigay sa pinili upang pamahalaan ang impyerno. Lahat ng demonyo at residente ng impyerno ay kailangang matakot sa Panginoon ng impyerno. Iyon ang paraan para pamahalaan ang impyerno. Nang makita si Mephisto na nanginginig na nakaluhod sa kanyang harapan, lihim na nagtataka si Aden na ang otoridad na ito ay talagang mas makapangyarihan kaysa sa inaakala niya. Labis na ikinatuwa ng Panginoon ng impyerno na ang buong impyerno ay kailangang matakot dito, maliban na lang siguro na hindi inaasahan ng lahat na mahuhulog ito sa gayong miserableng estado ngayon. Si Aden, gayunpaman, ay pinuri ang Panginoon ng impyerno ng sobra. Nag-usap ang dalawang panig sa loob ng mahabang panahon. Naalala ni Aden na nandoon pa rin ang demonyong iyon. Ngumiti siya, sinasabing nagalit siya sa kanya ni Mephisto, lumabas para tulungan siyang pawiin ang galit. Nang marinig iyon ni Mephisto, alam niyang malapit na naman siyang mapahamak. Sa wakas ay natapos na ni Alice ang ritual ng paggising.
Pagkalabas niya, narinig niya ang boses ni Aden. Masayang tumakbo si Alice doon, at nakita si Aden na nakatayo sa harap ng isang demonyo na nakahandusay sa lupa. Ikinuwento ni Alice ang kanyang naranasan at kung paano siya humingi ng pera mula sa banal ng apoy. Sa gitna ng kanyang pag-uusap, nakita ni Alice sa likuran ni Aden ang isang malaking paniki na nasugatan. Nautal na ipinaliwanag ni Aden na alaga niya iyon at naglaro lang sila saglit kaya medyo pagod. Naalala ng Panginoon ng impyerno na napakaraming beses pinag-ehersisyo ni Aden ang demonyong iyon, 42 galaw, tunay na malupit. Nang marinig iyon ni Alice, lumapit siya at hinimas ang ulo ni Mephisto, pinupuri ito sa ginawa nito. Sino ang mag-aakala na sa sandaling iyon, nilamon ng malaking apoy si Mephisto, na nagdulot dito ng matinding sakit. Humingi pa nga ng tulong si Mephisto sa Panginoon ng impyerno, na huwag na nitong gawin ang pagsusulit na ito para sa kakayahang lumaban sa araw. Nang makita ni Aden na nakakagawa si Alice ng banal na apoy, alam niyang tunay na siyang nagising. Dahil sa paalala ng Panginoon ng impyerno, mabilis na pinaalalahanan ni Aden si Alice na pumikit at pagkatapos ay pinulot ang kanyang espada at sumulong, inuutusan si Beelzebub na kainin ang isang ito. Nang makita ni Mephisto na nandoon din ang kumakain na hari, hindi niya maiwasang mawala ng pag-asa, ngunit sa huli ay nilamon pa rin ito. Pagkatapos ng lahat, hindi na nakayanan ni Aden at bumagsak sa lupa. Pagkalipas ng ilang araw pagkatapos ng napakalaking insidenteng iyon, sinimulan na ang hanapin ng banal na templo ng apoy ang mga erehe na nagtatago, na isang malaking paglilinis. Ipinaliwanag na ni Aden sa lahat na si Mephisto ay lumitaw, at si Alice ang tumulong sa kanya na talunin ang madilim na salamangka na iyon. Pero dahil sa insidenteng ito, napagtanto rin ni Aden ang isang bagay, na kasalukuyan ay masyado pa siyang mahina. Tiyak na ang mga nagtaksil sa kanya noong nakaraang taon ay madaling matatalo si Mephisto, kahit na makasama pa niya ito ngayon. Kaya, kailangan niyang patuloy na maging mas malakas. Habang nag-iisip, lumapit si dakilang pari Hildeo. Dahil sa banal na kapangyarihan ni Alice, ganap nang nakabawi si Hildeo. Gusto ni dakilang pari Hildeo na pasalamatan si Aden sa pagtulong sa kanya at sa templo ng apoy para harapin ang mga erehe ng madilim na salamangka. Tutal, kung hindi dahil kay Aden, baka hindi siya nakaligtas. Hindi rin nila mahahanap ang banal na babae Pito de Fe, at mawawala sa kasaysayan ang templo ng apoy. Nang marinig iyon ni Aden, ngumiti siya at ipinaliwanag na may malaki lang siyang utang na loob sa mga tao sa templo ng apoy, kaya gusto niya itong bayaran. Isa daw yung matandang lalaki na medyo maingay, at sinabing tumulong siya ng walang kahit anong dahilan. Nang marinig iyon ni dakilang pari Hildeo, ngumiti siya, natutuwa dahil may ganong pag-iisip ang miyembro ng templo. Nakagaan ng loob si Aden nang makita siya. Sa pagkakataong ito, nabayaran na niya ang kanyang utang na loob sa nakaraang buhay. Pagkatapos ay nagsalita ulit si dakilang pari Hildeo, sinasabing narinig niya ang dahilan kung bakit pumunta si Aden dito ay para sa banal na babae Alice. Ayon sa batas, dapat daw itong manatili rito para tanggapin ang edukasyon mula sa banal ng apoy, pero hindi pa ito nakapag-aral. Pero dahil sa mga kamakailang insidente, hindi daw siya dapat masyadong magpakaabala sa kinabukasan ng banal na templo at panatilihin ang banal na babae. Kaya gumawa siya ng desisyon. Iminungkahi ni dakilang pari Hildeo na magtayo ng sanggay ng templo ng apoy sa teritoryo ng Remis. Sa ganong paraan, makakapag-aral si Alice doon at makikita pa rin si Aden. Tutal, ang pagtatayo ng sangay ng templo sa Remis ay magandang bagay na magsisilbing simbolo ng lakas ng pamilya Remis. Ang mga pagsisikap ni Aden na sagipin ang lahat ay nabayaran sa pamamagitan ng mga swerte. Sa ibang lugar, malalim sa kagubatan, may 2 tao. Sinabi ni Kaoto na may kutob siyang patay na ang 2 demonyo. Palagi silang kumikilos ayon sa damdamin. Pinaalalahanan nila ang isa't isa na hindi na nila pwedeng guluhin pa ang sitwasyon. Kailangan nilang maging maingat para siguraduhin na si Shin Beta ang susunod na magiging tagapagmana para sa teritoryo ng Seyas. Si Pobo na naman ang naghatid kay Aden at Lu pauwi. Ilang araw lang silang hindi nagkita, pero mukhang mas pagod na si Lu. Bumuntong hininga si Aden, sinabi niya kay Lu na magtago at bisitahin ang bilang ng miyembro ng Konseho ng Kaguluhan. Pero sa kasamaang palad, napunta ang isang ito sa sumpa na naging dahilan para tumanda siya. Sa huli, kinailangan pa nilang tulungan ni Alice para sirain ang sumpa. Ang lungkot.
Agad na ipinahayag ni Aden na sasanayin niya si Lu ng mas mahigpit. Pagka-uwi, nabawi ni Lu ang kanyang sigla pagkatapos ng kawalan ng pag-asa. Tinatanong si Aden kung saan niya balak itago ang mga regalo at templo dahil marami sila. Nang marinig iyon ni Aden, kumuha siya ng maliit na bag, nandito daw lahat ng ginto. Nagulat si Lu nang malaman niyang mayroon si Aden na space pouch. Ito ay isang bihirang artifact na kayang pigilan ang pagkasira ng mga gamit sa loob. Ganon kalaki ang pribilehiyong ito. Ikinuwento ni Aden ang ilan sa iba pang mga regalong ibinigay at pagkatapos ay kumuha ng itlog na mukhang napakadilim. Hinawakan nito ni Lu saglit, nararamdaman na ang enerhiyang nagmumula sa isang ito ay kakaiba. Hindi kaya itlog ng ostrich ito? Ikinuwento ni Aden na nakita niya ang itlog na ito sa isang kahina-hinalang silid, kasama ng isang lumang libro, kaya kinuha niya ito. Sinubukan niyang basahin ang lumang libro, pero napakahirap basahin ang lengguwahe. Nang marinig iyon ni Lu, nagulat siya at napagtantong hindi nakita ni Aden ito, kundi ninakaw ito. Naalala ni Aden ang araw na iyon, sinabi ng Panginoon ng impyerno na kukunin lang niya ito para sa layuning pag-aralan ito. Sinubukang kumbinsihin ni Lu si Aden na huwag magnakaw ng mga gamit sa banal na templo at ibalik na ito. Pero mahigpit pa ring yakap ni Aden ang itlog, sinasabing paano kung sa mga susunod na araw ay mapisa ito sa isang ginintuang pato. Hindi umuwi si Aden at Lu, kundi pumunta sa Sedus para makita sandali ang Marquess. May kailangan daw siyang gawin sa patay na kagubatan sa teritoryong ito. Ayon sa Thondzi, ang mga taong nakatira sa kagubatan na iyon, kailangan niyang kunin ang luha ng taong puno ng End para makagawa ng mataas na uri ng elixir. Sinabi ng gwardiya sa pasukan na wala ang Marquess ng Sedus, at kung wala silang appointment, dapat silang bumalik sa susunod. Nang marinig iyon ni Lu, galit siyang nagsalita, si Aden Remis ito, ang panganay na anak ng teritoryo ng Remis. Walang lugar na hindi niya pwedeng pasukin. Pagkatapos malaman ng gwardiya na si Aden ang nasa kanyang harapan, lalo pa itong nagalit. Hindi maintindihan ni Aden kung ano ang nangyayari. Pumagit na ang Panginoon ng impyerno, pinaaalalahanan siya na mula sa pananaw ng mga taong ito, si Aden ang magnanakaw na nagnakaw ng espada ng pamilya Sedus, at isang walang hiyang sinaktan ang anak ng pinuno. Bumuntong hininga si Aden, pero mabilis din siyang nakaisip ng paraan. Kinuha ni Aden ang espada, na nagbibigay ng kondisyon na kung papapasukin nila siya, ipapakita niya sa kanila ang espada. Mahigpit pa ring ipinagbabawal ng mga gwardiya ang pagpasok. Bumuntong hininga si Aden at tinanong kung nasaan si Chon. Sinabi ng gwardiya na abala ang lahat. Bumuntong hininga si Aden at tumalikod, inaakala ng mga gwardiya na sumuko na si Aden at ngumiti sila ng may pagtatagumpay. Pero nakarating lang si Aden sa isang maikling distansya at huminto at lumingon. Huminga siya ng malalim at sumigaw ng pangalan ni Sean, tinatanong siya kung ano ang nangyari sa kanya pagkatapos niyang bugbugin ito. Halata na galit si Sean sa loob ng mansyon nang marinig niya ito at sumigaw at para bang may rocket sa puwit. Gustong suntukin si Aden dahil sa pagsisiwalat nito ng nakakahiyang bagay. Agad na sinisi ni Aden ang mga gwardiya, sinasabing dahil hindi siya pinapasok kaya kinailangan niyang gawin iyon. Ngumiti si Aden, sa wakas ay nakapasok na rin sa mansyon. Sinabi ni Sean na talagang abala si Marquess ng Sedus. Kasalukuyan siyang nasa tore ng pagpatay dahil may nangyayaring kakaiba sa underworld na pinamamahalaan nito. Hinala rin nila na ang mataas na ranggong demonyong iyon ay nagmula rin doon. Sumimangot si Aden nang marinig ang tore ng pagpatay. Maraming kakaibang bagay ang nangyayari na umiikot sa lugar na iyon. Sa lalong madaling panahon, magpapakita ang ilang mga sakunang halimaw, kabilang na ang galit na dragon noong nakaraang taon. Sa nakaraang buhay, dahil masyado siyang abala sa pagharap sa mga biglaang insidente, wala siyang oras para malaman ang dahilan sa likod nito. Pero sa kasalukuyang sitwasyon, kailangan niyang mabilis na lumakas at hanapin ang dahilan sa likod nito para pigilan ang sakuna. Tinanong ni Sean si Aden kung ano ang ginagawa niya sa teritoryo ng Sedus. Sinabi ni Aden na gusto niyang pumunta sa patay na kagubatan. Sumimangot si Chon nang marinig iyon, pinapaalalahanan siya na ang patay na kagubatan ay kagubatan na puno ng lason, kaya puro undead, mga nakalalasong halaman at halimaw lang ang nandoon. Sinabi ni Aden na iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang pumunta doon, kailangan niyang kunin ang pambihirang nakalalasong halaman na tumutubo lang doon.
Nang marinig iyon ni Sean, naramdaman niyang kakaiba ang hilig niya, pero sa huli ay tinanggihan pa rin niya ang kahilingan ni Aden, sinasabing hindi siya pwedeng pumasok sa patay na kagubatan sa ngayon dahil may dahilan ito.